Dali ka isa. Yung mga manok namin mga kaprobinsya oh. Ngayon ilipat naman namin yung aming kulungan para makakain naman sila ng damo. Para dagdapit ha. Ay isang ka sa plane away dito. Dilaw. Ay nabasa sa. Bumigat yung kuan. Ay dong koy. Ari ka. Kadang-kadang ko sila anak diha. Di tulo upat. Up. Basta malagyan namin ng manok. Wala na, hindi na kailangan pang tanggalin yung damo. Yun o. Kumain agad sa damo. Yung mga damo na yan, ubos yan. Sa loob lang yan ng mga ilang araw. Masaya sila oh na nakakain ng mga damo. Nagdapot kami ng manok ngayon para dalhin doon sa Area 1. Mag-harvest kami ng manok. Natakot na. Marami naman tayong mga sisi.
So walang problema kahit harvestin natin yung mga manok natin ngayon. Ang balita oh, linis na. Ito na po yung mga manok oh, na nahuli namin. Yan. 12 po sila. Pero marami pa tayong natira oh, mga sisiw. Yung aming sisiw na ginya, ilipat namin dito. Mao siya. Dong mao. Mao. Yan na po yung season natin ginya oh. May kasamang pabo. Ngayon naman, yung tubig nila, lagyan natin ng vitamins. Ito po, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Napaka-effective nung gamitin para sa ating mga alagang manok, pato, pabo, gansa, kalabaw, baka, kabayo, kambing, baboy, rabbit. Yung King's Vita Plus, proven and tested na po ito sa ating mga alaga. Pag napapansin nyo po, napakarami na nating manok dito, napakarami na nating pabo. At napaka-healthy po sa ating mga baboy dyan, sa ating mga sisiw. Dahil po yan sa ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement na vitamins na ginamit. At napaka-simple lang ang paggamit sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Isang kutsara lang sa bawat 4 na litong tubig o isang kutsara sa bawat 3 kilong feeds. May dalawa kaming ginya dito oh. Yung sisiw. Yan po ang kaunahan natin ginya na sisiw dito. Yan. Malaki na mga kaprobinsya. Sa mga hindi po nakapanood sa una nating mga video, may bagong kalabaw po tayo na palo. Yan. Babae yan.
na bili natin doon sa stockyard sa Panyabunan. Nang pumunta tayo sa stockyard, wala na sana tayong balak na bibili pa ng kalabaw. Pero nung nakita natin to, nagustuhan natin agad. Kasi bihira lang kami makakita ng bupalo na babae doon sa stockyard. So nagustuhan natin at binili po natin. Subukan natin siya na alagaan dito. Sana mapalaki natin siya at gawin natin siyang inahin. May mga damo dito sa gilid, pakainin natin. Ayaw lumakad oh. Malakas siya kumain ng damo mga kaprobinsya. Pero sanay siya sa tuyong dahon ng tubo. Takot siya sa ating pan. Bago pa siya sa ating area. Pakainin ko sana siya ng damo dito sa gilid oh. Pero ayaw niya sumunod oh. Natakot siya sa mga kubo dito, sa ating mga pan, natakot siya. Bago pa siya mga kaprobinsya. Hindi lang natin pilitin. Ayaw niyang umalis kasi umiyak yung isa nating kalabaw. Pakainin natin siya dito sa gilid. Yung napier na ibinigay ko kahapon, inubos lang niya. Akala ko po ayaw niyang kumain ng napier. Dito po mga kaprobinsya, mukhang nagparamdam na yung ulan. May pagpatak-patak na ng ulan or taligsik. Pero may mga ibang lugar dito sa amin na may ulan na. So hindi tayo mawala ng pag-asa. Pag magkaroon na ng ulan dito, yung damo, napakabilis lang yung tumubo. Asa man ka? Ayaw niyang kumain ng marilig kakao. Sana ito sa pastol mga kaprobinsya, yung kalabaw na to. Si Paloma umiyak na nakita niyang umalis yung isa nating kalabaw. Sa mga hindi nakapanood sa una nating video, yung kalabaw natin ay nabili po natin siya sa halaga na 59,300. Halo po. Dako kay ko asa. Pero mo magluoy kay god. Sila pala gamay kay magka-hulog. Buo siya rin po na. May bagay na niya. Yan po oh. Binigyan ko lang ng napier yung kalabaw natin. Ayan. Pero mukhang kabado pa siya. Pag lumalapit tayo sa kanya, parang natakot siya ba? Kasi nanibago pa siya sa ating area. Mga ilang araw lang yan, masanay lang siya dito sa atin. Ganon talaga, basta bagong bili pa lang natin. Kasi balak po namin pag masanay siya dito sa ating area, pag makaibigan na niya yung mga kalabaw natin dito, pagkawalan lang namin siya para malaya siya makapunta doon sa ating mga napiro, para mabilis siyang makarecover. Yung kambing natin na si George oh, kakakain lang niya ng feeds. Pero may nag-comment po sa ating video na nakita niya na nagbigay tayo ng ipil-ipil kay George. Sabi po niya, kawawa daw si George kasi ipil-ipil lang yung pinakain natin. Dapat daw feeds. Yun pa kasabi niya. Pag hindi ko daw kayang mag-alaga ng medyo may lahi, dapat sa native lang daw ako mag-alaga, sa native na kambing. Kayo na po yung humusga mga kaprobinsya kung hindi ko pa kayang mag-alaga ng kambing na hybrid. Pero sinasabi ko lang yung comment niya. Kasi medyo nasaktan tayo ng konti. Kasi sinabi niya na hindi daw dapat puro ipil-ipil yung pagkain natin. Kailangan feeds daw. Kasi may lahi si George. Pag hindi ko kaya mag-alaga ng kambing na may lahi,
dapat yung native lang yung alagaan ko. Siguro hindi yan nakita yung iba natin mga video na palagi tayong napapakain ng feeds kay George. Palagi tayong nagbigay ng vitamin sa kanya, yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Tapos hindi niya siguro nakita yung mga baka natin dati dito, kung gaano kapayat yung mga baka natin na galing sa Batangas, si Bitas. Hindi niya siguro nakita kung ano yung pinapakain natin. Dito po sa ngayon, umaasa lang kami sa feeds. Kasi wala nang mga damo, hindi na kami pwedeng magpasol doon sa malayo. Kasi wala nang damo doon, namatay na yung mga damo. Kaya yung mga kambing namin dyan, kahit native yan mga kaprobinsya, pag napapansin nyo po, nagpapakain kami ng feeds. So sana po nanood siya ngayon. Tingnan niyo po si George, napakataba na ni George mga kaprobinsya. At lumaki na siya dito. Yan o. Yan. Oops, dyan lang. Huwag ka munang lumabas. Apat na buwan pa lang siya na dumating dito. At hindi nga siya namayat dahil sa maayos yung pag-aalaga natin sa kanya. Tapos dito pa namin siya nilagay para mapupusan namin siya sa pag-alaga. Mapigyan namin siya palagi ng dahon ng pilipil. Hindi niya siguro alam mga kaprobinsya na pag puro feeds lang ipakain natin sa ating mga alagang baka, kambing, hindi niya siguro alam na nakakasama yan sa mga alaga natin pag hindi tayo nagbigay ng mga damo pag puro feeds lang. Base lang po sa aking experience, hindi po maganda pag puro feeds lang ipakain natin sa ating mga baka, kambing at saka kalabaw. Dapat pag mapapakain tayo ng feeds, dapat may kunting damo pag magbigay tayo ng pagkain. Kaya yung ginawa namin dito ngayon, nagbigay kami ng mga kunting napir sa aming mga alagang baka saka feeds. Hindi pwede pag puro feeds lang at walang mga damo na ibigay natin. Disclaimer lang po, yung sinasabi ko base lang po yan sa aking karanasan or base lang po yan sa aking experience sa pag-alaga ng kambing. Dito ko sana dalhin yung kalabaw natin na bagong bili kasi maraming damo dito. Pero ayaw niyang sumunod sa atin. Natakot siya sa ating pan. Dito po, nakita niya to. Parang natakot siya. At update ko po kayo sa ating mga alaga dito na isda. Dito po mga kaprobinsya, mula nang namatay yung ating crayfish, ayan, hindi na tayo naglagay dito ng isda. Pinahinga muna natin kasi kulang tayo sa tubig. Ang nilagay natin yung asula. Pero mukhang may butas daw yung ating trapal dyan. Hindi pa namin naayos. Kakaunti lang yung tubig na nilagay namin para sa ating asula. At hiyang po yung asula dito. Ito yung pinapakain namin palagi sa aming mga ibon. Pati dito, hindi na rin kami naglagay na isda dito. Pero babalik tayo sa pag-alaga ng mga tilapia dito pag lumakas na yung mga tubig natin dito, yung galing sa bukal natin. So sa ngayon, asula muna yung nilagay namin dyan. Wala nang tilapia katulad dati. Baka masayang lang pag maglagay tayo ng tilapia. At yung mga koi natin dito, naka-survive pa rin sila kahit mahina na yung tubig natin. Pero pag tuwing gabi mga kaprobinsya, malakas to kasi walang ibang nagamit sa ating tubig na galing sa bukal. Sinubukan ko po na hindi lang maglagay ng submersible pump. Okay lang naman kahit medyo dumi yung tubig sa ngayon. Tiisin lang natin kasi darating lang naman yung panahon na tag-ulan na, lumakas yung tubig, maging malinis naman yung tubig natin dyan. Kasi pag tag-ulan ng mga kaprobinsya, lumakas yung bukal natin dun sa kabilang area. Dito po, malakas yung agos dito. Pero sa ngayon, hindi na nakarating dito yung tubig dahil sa hina ng pressure. Hindi na makaakyat dito. So yung koi natin, kahit hindi tayo naglagay ng submersible pump, okay lang naman. Makikita po natin sila pag hindi sila pwede kasi pumaibabaw sila lahat. Tapos parang naghanap ng oxygen, nakabuka yung bibig nila. Pero yung koi natin, inusubahan natin, okay lang. Mga ilang linggo na po sila na ganito yung sitwasyon dito sa atin. At wala namang namatay sa kanila.
So KSS muna tayo. At least sa ngayon nagparamdam naman yung ulan. So asahan po namin dito mga ilang linggo siguro mula ngayon baka magkaroon na ng malakas na ulan. So babalik na tayo sa normal. Mag-alaga na tayo ng tilapia dyan, pati dito. Ano? Pati doon. Yung mga tilapia natin doon, napakapangit na tingnan yung tubig. Parang stagnant na siya dahil sa hina ng tubig na pumasok doon. Pero dito, masigla pa naman sila, oh. Tingnan niyo po. Yan, oh. Wala namang problema sa ating kuy dito. Kaya wala silang sabon-sabon pump. Yung ating sula dito na aerator na sira din. Hindi na gumana, oh. Sumabay pa sa, kuan ba? Sa crisis. Yan, sumabay sa crisis. Nagkatulong sana siya ng kaunti, nagbigay ng mga bula sa ating mga kuy dito. Pero sumabay siya sa crisis. Nasiha siya. Wala tayong magawa dyan. Pag bibili pa tayo ng submersible para sa ating mga kuy, mga kaprobinsya, submersible pump, tapos gagastos pa tayo sa kuryente, hindi ko na po kaya. Kasi sa ngayon, malaki yung expenses natin para sa pagkain sa ating mga alagang baka at saka kambing. May mga baboy pa tayo dyan. Kaya tiis-tiis muna sila dito ngayon. Pero okay naman, oh. Napapansin ko naman na masigla yung mga kuy natin. Pero hindi natin makita yung beauty nila basta hindi malinaw yung tubig. Pero darating din ang panahon na maging malinis yung tubig dito basta tag-ulan na. Pag malakas na yung mga bukal natin. At yung mga tilapia natin dito, oh. May isang kuy, malaki na, oh. Dalawa, dakuan na, oh. Napakabilis lang lumaki dito mga kaprobinsya sa mud pan, oh. Yung mga kapatid niya na nasa concrete pan, maliit pa hanggang ngayon. Mabilis talaga lumaki pag nasa mud pan yung mga kuy. Totoo po yung sinabi nila. Yan, oh. Ano, dako na. Ang bilis lang. Hindi nga tayo nagpapakain sa kanila ng mamahaling feeds. Tapos paminsan-minsan na natin sila nabigyan ng susido. Pag naghuli tayo ng tilapia ngayon, isang sandok lang yan, sigurado tayo na may makuha tayo ng tilapia. Yung crayfish natin dito, hindi na namin bibigyan ng pagkain. At hindi na namin alam kung ano na ang kalagayan nila. Nagsimula na sana dumami yung mga crayfish natin. Pero hindi sila sinirte dito sa ating area. Yung mga hito natin. Yan. Ulamin lang natin sila. Pag ma-harvest natin. Hindi naman sila marami. Mga ilan lang. Tingnan niyo po yung tubig natin, oh, na wala nang gumamit doon sa kabilang hose. Nakas na. Pero yan lang po ang inasahan namin. Yung tubig natin na galing sa bukal. O yung iba nating source, wala na. Yung hose natin na galing doon sa my force, yung para sa ating sprinkler, wala na. Kasi wala nang tubig doon. So doon lang kami umasa sa isa nating bukal. Doon sa my force. Yung pinagawa natin ng tangke. Yan, o. Basta basta walang gamit doon sa kabila.
Yung tubig na to, ito po yung bumubuhay sa ating mga alagang tilapia dito, sa ating mga alagang koi. Ayan. Yung inahin natin baboy mga kaprobinsya, oh. Yung inakala natin na buntis, hindi pala siya buntis. At palagi natin siya minumonitor, baka naglandi ulit yung inahin natin baboy. Walang laban yung didi niya. Walang laban yung didi niya mga kaprobinsya, walang gatas. So ibig sabihin hindi siya buntis. Yung isa natin dito, dalawang beses na po natin siya napaiay. Pero binigyan natin siya ng chance. So sinubukan natin siya na pakasahan ng barako. Nakasahan na po siya. At sana po hindi siya maglandi ulit. Ito po ang gagawin natin sa kanya. Pakiusapan ko yung may-ari ng barako dito sa aming area na palapitan siya para maglandi siya. Sayang yung paghintay namin sa kanya sa loob ng halos 4 na buwan. Pero wala po tayong magawa. Yan po ang natural na buhay. Minsan makaranas tayo ng positive, minsan naman may konting negative. Yan po ang update sa ating mga inahing baboy dito. Pag hindi tayo sinire sa ating mga baboy dyan, subukan natin yung ating mga baka. Kasi mula nang nakasahan sila, hindi naman sila naglandi. Ito po yung nanay nating babaeng baka na ibininta, sinunim. Mula nang nakasahan siya ni Pugi, hindi na siya naglandi. Tapos tumaba siya at lumaki yung tiyan niya. So yan po ang mga palatandaan na buntis yung alaga natin. Mga ilang buwan pa lang yan mula sa pagkasa ni Pugi sa kanya, pero yung tiyan niya malaki na. At sana naman hindi tayo ma-frank sa ating mga alagang baka dito. Kasi 3 po yung halos sabay-sabay na nakasahan ni Pugi. Yung isa natin dumalaga at yung dalawa nating inahin. Si Tanggol mga kaprobinsya, oh, may lagayan na siya doon sa kabilang area, sa kabilang kulungan. Pero hindi muna natin siya ilipat doon. Maawa pa tayo sa kanya na matigil yung isip niya bata pag ilagay natin siya sa kulungan. So hayaan muna namin silang dalawa ni Marimar dito na maghabulan para ma-enjoy nila yung buhay bata nila ba. Yung isa nating baka hindi pa siya naglandi, so isa rin siya sa ating hinihintay. 3 yung baka natin na nakasahan, isa yung malapit na mga anak, at 3 baka din yung babae natin na dumalaga. Yung 2 na galing sa Batangas at yung isa na nabili natin doon sa Dawis. Ito. Yung nanay ni Marimar, si Basya, medyo matapang yan. Pag lumapit tayo, nanuwag. Tapos pag may ibang baka din na lumapit sa kanya, nanuwag din. Hindi katulad sa baka natin na pula, na wala lang siyang pakialam pag may ibang baka na lumapit, katulad ni Tanggol. Mabait siya. Yan, oh, hinabol agad si Tanggol. Matapang yan si Basya. Yung buwer natin, oh, nakawala. Luwag na kayang layob. Kaya may pagkatirada, ipasok na. May pagkatirada ni mo na. Tapos sungay nga. Kuniti na. Dere. Ang lakas ng ating kambing. Kung malakas ka, hindi ko patalo sa'yo, ha? Yung pagi ko kayo mag-apos na doon.
Sige na. Musukol na sa kanyang tatay, oh. Nagipag-away na siya. Kahit wala siyang sungay. Mga kaprobinsya, kainan na po. Ito yung pagkain namin, oh. Baboy, bihon, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. Pagdugang, di na layo. Di na masig akad-akad. Kung ko na lamang ganda, kaya mo naman ah. Ay, hilom nga, Beng! Katawa na sa asam kung ano lang. Ada raw ka na, kaya sige, makulang rin ka na. Ada raw kamerado. No, hindi po kukuha. Hindi po kukuha. Ito yung bagong sit up namin, oh. Pag kumain kami. Kuha ko na. Okay ba ang pungkutan kay iniguan ba? Di na mo sing tindog, okay ra ba ang sarili tindog kay. Tapa lagi sinanday na dudod no ra ba? Dili lagi siya. Dili makita. Yan yung ulay tawa kay wala ito prinsya. Go. No. Kaya gantos pa daw dudong, oh. Tayo dudong. Yung pumahadong ko, yung murag itabok yung ka na kung iyong na magpalas-palas ka. Ha? Mahina lang. May ubos ko sa pamilya. Hindi din wala bumutong ha. Wala. Kukulan daw. Kailan ka mag-estudyante? Dahil na yung estudyante. Ang upat dito, area 1. Madire. Tolerate nila. Tulog. Tulog. Walang rakbo. Ito. Ito. Kakawag na. Sao naman? Ito naman. Pero kaya kung manguyab ka, dili mahuna kay ang babae na itong iuyab. Ibig pamilya muna. Doon na kanan. Ito pag-aag. Parang sana.